Nagsimula sa isa, naubos ang 5, hanggang umabot ng 15. Pagdating ng 20, hindi na makatayo. Busog, lubog na sa pagkaupo. Yan na nga ba sinasabi, hindi naman babae. So, parang yung way mo, more on puro research ka pa. Cheers pare. Before, kasi every time talaga na may Tapos nakakonect ka sa referral. Mali. Sa recruiter. Doon ako nag-attempt. Doon ko pinasok yung attempt ko instead of mag-walk on site. Parang more on, nagbigay ako ng trust dun sa online. Then, it turns out Kasi group naman yun, di ba? Oo. Pero marami scammer doon. Iba doon ang hihila ng details or something na fraudulent. Kaya naghahanap pa nga ng trabaho, sabihin wala kang pera, i-scam sa'yo nun. Hindi, yung iba kasi data mahalaga. Like, alam ko yun. Your information para mang-fraud. Kumbaga, yun yung ano nila. Or they can send you malicious software like pwede ka nilang ma-hack. Parang mga ganun. Uso na kasi ngayon sa panahon ngayon. Like, ang daming scammers online. Kumain na ba kayo? Gusto na pulutan eh. Wala ka pa naman doon. Wala ka pa sa grupo na yun. wala naman. Wala ka sa ganun. Ano yung pinaka-gusto niyo sa pagiging call center agent? Ano? Call center agent. Siguro most of the time kasi pag call center agent ka, yung work mo talaga pang gabi. Sabi natin highlight lang ng pagiging call center agent is yung travel time. Kasi pang gabi ka nga, so most likely hindi ka tinatamaan ng traffic. So, tumatama sa'yo? Pwede magpulutan ng burger? Hindi ka na init na ulo lang siguro. Pag may kausap kang o kaya antok, yung matama. Pero yun, yun nga, tsaka salo mo yung salary, wise, yung compensation. Night differential compensation. Ang sarap! Yung mga kumpanya na Ano? talagang pagdating sa incentives, wala din. Siguro, yun yung nakikita ko tsaka mabilis yung progress siguro ng work. Like anytime pwede kang ma-promote, depende sa performance mo. Ping yellow. Siguro yung nakikita kong highlights sa pagiging call center agent. Saka follow up ng pata. So, ano yung pinaka-gusto mo sa pagiging call center? Sa akin naman, sa call center talaga is una, even though ang stereotyping natin sa call center, parang marami kasi sabi no choice ka na dyan parang ganun, yun yung option. But you will learn a lot of people na magagaling pala talaga until, parang sila, like, marami silang story na malalaman mo na napunta lang sila sa call center due to ganitong reason. Pero, ang maganda sa call center is yung mga taong nakikilala mo doon. Kasi napaka-diverse niya. Meron kang ka-team na in terms of age, walang discrimination dyan. But, like, before I was 19, then may ka-team ako na 55. Then parang, alam mo yun, nagiging kaband mo, nakikilala mo yung tao. Or iba't iba, sobrang halo. Aside from that, of course, yung compensation, sa basic salary ng call center, depende naman sa mga company, pero para sa akin is ang starting talaga is okay na parang ganun. Isa pa tayo o banlaw na? Okay, starting talaga. Unlike sa iba na sobrang yung paguran talaga na trabaho. Even though nakapagod rin talaga, Plus, kalaban mo rin talaga number 1. Napagod nga ba? Parang hindi naman Pagod ako. Nakapagod. Nakasakit na nga ako. Baka di ka na bumalik. Number 1 is puyat. Kaya meron kami tinatawag na percentage for night differential. Additional yun sa sahod. And then, ano ba? Ako kasi mahilig talaga ako dati na parang mas yung utak ko sa gabi. Parang mas... Magana? Oo, hilig ko yung magpuyat. Pero pag sa trabaho pala, hindi pala maganda. Parang parang pag trabaho pala yung pinagpupuyatan mo, nakakaantok. Shot mo! So yung kalaban talaga antok. Lutang. Hindi naman lutang. May mga may mga panlaban naman yan. May samurai ako. Kape or pag may kausap ka, yun yung maganda dun. And ano pa maganda,
Spicy hotdog order ko, Yun ha? nabanggit ko na yung mga naging friends, mga ganun. Yung mga naka-encounter mo na interact and compensation. Is yung yung opportunities mo. Kasi sa training pa lang, dahil mo na matututunan eh. It's not just about yung product or about the account itself. Marami kang matututunan more on character development eh. Recently nga lang, mayroon kaming training na ginanap. It's like 5 days. More on attitude and emotional control. I love you pa rin. I think yung mga ganung bagay na hindi masyado na-highlight, no? But yung mga trainings, yung mga seminars, yung mga modules, yun yung mga magaganda na as in mapupulutan mo ng mga talaga eh. Sa'yo mo kayo ng company? Sa ngayon, Actually, Kaya pala eh. Agree siya ng agree. kasi marami kang matututunan sa mga ganung bagay. Pati yung mga trainers magagaling. Mas sabi ko sa account na napasukan ko, I'm thankful with that kasi yung mga trainers magagaling talaga. Ang sarap! Then, ayun, yung mga perks pa. Sinesend sa email. mga perks, may mga nakuha kami benefit. Mga store, mga Mga discounts, mga ganun. HMO, syempre. And then, Kaya dapat yung ulo doon. and nafe-feel ko sa company ito, namin ngayon na parang may care sila sa employee. Like, nung mga nakaraang Taon. hindi lang, itong recently lang na bagyo. Ano sila eh, parang nag-provide sila ng mga food stuffs. maliban doon, may mga benefit na gano'n, may mga primary care, no? Yung mga food, mga ganyan. Meron pang May mga ayuda. ito yung gusto ko sa lahat, calamity loan. Without interest. Maraming dilaw na company. Company. Ang sarap! Without interest. Okay. So, yan. And then, ano ba? Anong mga points na pwede nating itaan pagdating sa mga magaganda? Kayo, di ba yan, no? Yun lang. Para sa akin, yun yung pinaka naging relevant para sa akin, yung mga learnings, yung mga naka-encounter na kalala dun sa BPO, and of course, yung compensation. Yun lang. Parang kami advice about well-being o wellness yung perks na binibigay ng company. Actually, random. May mga ganun. Meron rin yung mga parang pa-simpleng ano lang. Ano yung Pahappy lang. Pahappy lang. Oo. Ano yung Ay, mapay, may libre kang beer sa ganitong oras. Hindi mo nga. Hindi naman. may buy one take one na kape. Yan. Yung ba yung sa Zeus? Yung, sa atin na ba yun? Ping yellow. Okay. May ganun. Kasi may bagong bukas na Eternal Coffee shop. Zeus Coffee sa Tecno. Lumagdit din ako. Din to. And may mga ganun. Sinisend na ganun. Vouchers. Siyempre, ina-avail nyo rin. Pag ina-avail nyo Tinitake hindi advantage. siya 100% na free. Kumbaga, meron pa rin participation ka na. Lagi may ganun. Lagi may ganun. And accepted na yan. Matagal na panahon na may mga ganyan. At least meron kang discount, diba? At least discount is ganun. Feel mo na meron pa rin something na binibigay sa'yo yung kumpanya. Pinakaayaw. Pinakaayaw. Hindi naman sa mismong kumpanya, ano sa Environment. environment or sa mismong BPO industry na makakarate nyo ba? Pinaka-ayaw. Pwede magpulutan ng burger? Dati siguro yung yung... Dati, Kasi yung sa ngayon... BPO rin to. BPO. Kasi yung ngayon, parang 3 months pa lang company. Yung dati, pinaka-ayaw. Pare, ishot mo pare, ishot mo! Parang politika. Sa ngayon, kasi ano yun sabihin natin na hindi na ako mag-drop ng pangalan. Pero pagdating sa promotion, may politika sa loob. So, palakasan talaga ng kapit. Like ano naman siya, siguro sa lahat naman siguro ng ng organization at ng kumpanya may ganun. Pag malakas ang kapit mo sa taas posisyon, talagang Sabi na, bakit ka pa? Starte. Yun nga yung So tapos sabihin na lang natin na may mga, since politika nga siya, may mga taong nagpo-promote na hindi deserve. Hindi ako galit, pero may samurai ako.
Si ano, ay, natapromote ka na. Ano? Ito yung nagtuturo ng mali dati, may ganun eh, may ganun ano eh, kahit Pangalan ng chick. hindi ko nakapanggitin, pero may ganun like, sa tingin ko naman nangyayari talaga to ano eh, in normal ano eh. In a normal day talaga, mangyayari talaga siya eh. Basta malakas yung kapit mo, kahit hindi ka ganun competent pagdating sa trabaho. Kahit kay Lord ka na kumakapit, gano'n. Iba naman kapit. Ay, iba. Sorry. Alam ko pag kumapit ka, ay Lord, malakas ka na talaga eh. Ba't kumapit kay Lord? Malakas ka talaga kay Lord. Kay Lord lang. Kay Lord. Pero ano, basta pagdating sa trabaho, parang ano talaga eh, hindi talaga deserving yung posisyon, pero dahil nga matindi yung kapit mo dun saan, parang tinotropo mo yung matataas. Nakukuha mo yung gusto mo. Pero well, siguro kasama, social skills siguro kasama din sa ano. Hindi ko alam kasama sa parameters pero ay, yun yung pinaka... Pwede rin siguro ano, Spicy hotdog order ko ha. Ay, pwede. Pero, yun yung pinaka ayoko sa nangyayari sa loob. Pero, eventually, natatanggap ko na lang din eh, na... Yan eh. Oo. Connection naman talaga eh, kasi kung marami ka talagang connections, why not, di ba? Kung magaling ka naman makisama, mas okay ka na... Saka type ka naman nasa taas. Hindi ka ng trabaho. Kasi nga lang, ano na lang siguro, discretion na lang din nung gusto mapag-work. Sana naman kaya mo din kahit yung skill mo, hindi lang yung Kumbaga, patunayan mo na rin. patunayan mo na din na Nandiyan ka na eh. deserving Cheers, ka dun sa pare. posisyon mo. No? Magano ka na lang, basta, ano na lang, galingan niya na lang siguro sa trabaho, hindi mo. Kasi nadamay kayo dun eh, no? Kasi ano yun eh, sabihin natin, sumusupport ka ng mga ahente. Mababa yung competency. Tapos, sabi natin, yun nga, dahil nga malakas ang kapit mo, promote ka, tuturo ka ng ganito, yung competency nung production, apektado. So, nagtuturo ka ng mali, pinapasa mo dun sa mababa sa... May galawan. Kaya parang imposible hindi na rin siya pakialaman kasi damay kami dito eh. Yun din yung isa sa mga ayokong naririnig pag nasa production ka, yung maririnig mo yung ahente na kinakausap yung kliyente na mali-mali yung sinasabi. Mapapaisip, sino nagtitrain sa'yo? Sino nagtuturo sa'yo? Wala sa process. Hindi ka sumusunod sa process. Hindi kayo calibrated. Parang Ano ako sa'yo nung ahente pagka ginanon? hindi ko naman siya tinatanong. Di ba? Alam ko tinatanong. Parang naisip ko yun, parang gusto kong puntahan. Saan magtuturo sa'yo ng ganito? Parang kasi, Alam ko parang, tinanong ko eh. doon nagdumater kasi, kaya sabihin ko na